Yan. Sige, let's start. The basics of stock market and mutual fund investing. So ito po yung topic natin for tonight. So hopefully, marami tayong ma-learn for this talk. Diba? Yung usual sa atin, nag-inquire sa Facebook or nag-message sa page. So hopefully, ma-answer natin yung mga inquiries nyo. At the same time, malaman natin paano ba maging shareholder sa mga top corporation. So like example sa mga Jollibee, sa Dito, at saka sa iba pang mga top corporations. Okay? So yan, a little bit background about myself. So I'm Jason Dronya. I am a mechanical engineer by profession. So I'm also an artist or a painter, no? So yan yung sabi kanina ni Ate Arns. Okay, wait. So I am almost working, I work sa isang manufacturing company for almost 3 years before sa Cebu. Then I joined IMG last October 2018. Then today I am full-time senior marketing director po dito sa IMG. So ano po yung connection ni IMG about sa investing at saka sa stock market na pinag-uusapan natin. So ito yung connection diyan kasi si IMG kasi meron tayong global financial literacy campaign or global campaign for financial literacy. Ano ba yung ano ba yung ginagawa natin dito sa IMG? So ito yung ginagawa namin. Nag-educate kami ng mga tao about financial literacy. So yung goal namin by year 2030, maka-educate tayo ng 30 million Filipino families. Okay, so hopefully after ng ating talk, part na kayo sa 30 million na ma-educate namin. Okay, so part sa tinuturo namin, part yung about sa investing. So that's why nagtuturo din kami about investment. So part yan sa coverage namin dito po sa IMG. Alright? So bakit tayo nagtuturo about financial literacy? Why we teach financial literacy? Kasi money without financial intelligence is a money soon gone. Okay? Kasi sino ba yung nagsabi niyan? Si Robert Kiyosaki. Kasi alam naman natin, di ba magtaka tayo, marami tayong income pero hindi natin alam, bigla na lang nawawala yung income natin. So ilang years tayo nag-iipon, ilang years tayo nag-work tapos wala pa rin tayong ipon. Di ba? Marami tayong kilala na malalaki yung ipon. Malaki yung income nila, di ba? Yung mga seaman or mga supervisor or merong mga profession. Pero nakita natin, grabe yung struggle, napakaraming utang. Di ba? Tapos ang rami pang loans, ano pa? Ang rami pang wala pang ipon, di ba? So ganyan ka-importante yung financial literacy or financial intelligence na tinuturo natin dito sa IMG. So hopefully, we will learn more about sa ating talk tonight. Okay, so yan, before we build long-term investments, we must understand how money works. Paano nga ba gumagalaw yung pera? Diba? Paano nag-work yung money natin? So there are two types of income, no? So number one type of income, yung first type of income na itatakol natin for tonight is active income. Okay, so guess what? Ano po ba yung active income na sinasabi natin? So ito yung simple, di ba? Income from our direct labor. So pag hindi, di ba nakita nyo yung nasa sasakyan, di ba? Pag hindi siya, pag huminto siya maglakad, do you think makakakanda pa yung sasakyan niya? So hindi na, di ba? So ganyan lang din sa ating work. Pag hindi tayo nagtrabaho, wala tayong salary. Pag hindi tayo, pag wala tayong patient, if doktor tayo, wala tayong pera. So, pag lawyer tayo, wala tayong kliyente, so wala din tayong pera. So, pag OFW yan, or separate, pag tapos na yung contract, wala ka na ding sweldo. So, at the same time, yung mga agent yan, pag wala silang client, then wala silang commission. So, basically, you work hard for the money. So, pag hindi ka nag-work hard, wala kang money. Simple. Then ano yung advantage natin? Ano yung disadvantage nitong active income? Kasi you cannot work until you die. 'Di ba? Kasi hindi natin kaya magtrabaho habang buhay. At the same time, hindi natin kaya magtrabaho 24/7. So need natin magpahinga. 'Di ba? Need natin maglaan ng time para sa pamilya natin. So that's why yung iba grabe yung time nila sa work tapos wala na silang time sa family. Wala nang time magbakasyon. Wala nang time mag-enjoy, 'di ba? So ganyan din sa OFW, 'di ba? Na napalayo sila para sa family, 'di ba? Para din sa income. So basically, dito 'yan mapupunta sa active income. That's why nagtrabaho tayo kasi para magkaroon tayo ng active income. But let's don't forget na
mag-build din tayo ng passive income kasi ito yung income na dumarating kahit hindi ka nagtatrabaho, kahit natutulog ka lang. Diba, nakikita niyo yung mga entrepreneurs, nagbabakasyon lang, gumagala kahit saan, pero meron pa rin silang kita kasi meron silang tinatawag na passive income. So, yan yung advantage ng passive income. So next, yan, you stop working, your income continues. So ayan, may headset ako, no, baka merong hindi makamit. Yan. You stop working, your income continues. So paano ba makakakuha ng mga long-term investment or paano ba makakakuha ng mga passive income? So dito yan sa mutual funds, stocks, bonds, tsaka long-term healthcare. So sa mga investment natin, pwede tayo makakuha ng mga passive income. So next is royalty income sa business natin. So pag may business ka, consider dyan as passive income. So, okay, so next is rentals income. So pag meron ka mga paupahan, di ba? Consider dyan as passive income kasi paragi lang silang nagbabayad ng renta nila. So, basically, habang natutulog ka, meron kang pera dumarating. So, yan yung passive income. So, don't work hard for the money. Let your money work for you. Kasi yun nga, hindi natin kaya magtrabaho forever. So, that's why meron tayong preparation. So, while you build, habang nagbi-build ka na, habang meron kang active income, yan, nagtatrabaho ka, don't forget to set aside for your passive income. Kasi, di ba, mag-retire naman tayo. So, dapat mag-prepare din tayo sa ating retirement or gusto natin mag-retire ng maaga. So, dapat natin yung pag-ipunan at saka dapat tayong mag-invest talaga. Okay? So, yan yung, meron tayong 3 phases sa life natin, sa financial life. Una, money working for you. You work hard for the money. So, number 2 is you work hard for the money at the same time, money work for you. So, yung pangatlo is money working for you na lang. So, yan yung goal talaga natin. So, if now, nasa number 1 pa tayo, we work hard for the money, let's aim na mapunta tayo sa number 2. So, we work hard for the money. At the same time, meron tayong passive income or money working for us. Okay? So, and lastly, goal natin, wala na tayong passive wala na tayong active income, meron na tayong passive income. So, hindi na tayo nagtatrabaho pero meron tayong income. Yan yung goal natin sa financial life natin. So, if you don't find a way na magkaroon ka ng passive income, you will work until you die. Yan yung reality natin sa ating financial life. So, how do we make money work for us? Paano nga ba? So, meron tayong tinatawag na the rule of 72, the power of compounding interest. So, basically, ito lang siya. Diba? Sabi ni Lolo Einstein, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, 72 divided interest rate equals kung kailan mag-double yung pera mo. So, example natin mag-open ka ng 10,000 sa bank. So, naghulog ka ng 10,000 sa bank. So, yan. Tapos, yung interest ng bank is 1%. So, 72, yan, constant number, divide 1 equals 72 years. So, 72 years, mag-double yung pera mo. So, after magiging 20,000 na siya after 72 years. Ganyan siya katagal. Okay? So, yan, let's proceed. So, maglagay tayo ng mga examples. Yan. So, example, nag-invest ka sa 4% or nag-ipon ka sa 4%. So, 72, constant number, divide 4, kasi yan yung interest rate niya ito. So, equals 18. So, money doubles every 18 years. Okay, so, yan. So, example, 29 siya nag-start, 100,000 yung pera niya. So, every 18 years, mag-double yung money niya. So, yan, 100,000 plus 18, nagiging 400,000. Okay? So, yung next naman is, yan, 8%. So, nag-invest siya sa 8%. So, 72, constant number, divide 8 equals 9. So, every 9 years, mag-double yung pera niya. So, 29 plus 9 years equals 38. Diba? Same age. Nakita niyo 29 tsaka 100,000. So, same age. Yan. 29 plus 9 equals 38. So, yan. Nag-double siya. 100,000.
and so on. So pagdating ng age 65, yan, nagiging 1.6 million na siya. So ganyan yung compounding of interest, di ba? So pag malaki yung interest rate, of course, malaki din yung abutin niya at the age of 65. So last example, yan, 12%. So every, 72 divided 12 equals 6. So every 6 years, mag-double yung pera niya. So same din, 29, 100,000. So every 6 years, yan, 29 plus 6, 35, nagiging 200, naging 400, and so on. So dumating siya sa age 65, nagiging 6.4 million na siya. Okay, so kung nakita nyo dito, 4% lang dito, 12% yung nandito. Magkano lang yung gap? Magkano lang? Di ba 8% lang? Pero yung gap ng pera nila is 400,000 dito 6.4 million. Di ba? So 8% lang yung gap pero 6 million na yung gap ng actual money. Bakit? Kasi that's the power of compounding interest. Okay, so dalawa lang yung nagko-compound sa interest. Either nagko-compound yung utang mo o nagko-compound yung investment mo. Kasi alam naman natin walang utang na walang interest. At the same time, pag hindi mo nabayaran yung utang mo, nagko-compound din siya. That's why mahirap makalabas sa utang kasi yun nga, nagko-compound yung interest ng utang. That's why nangungutang ka pambayad sa utang kasi ayaw mong mag-interest yung utang mo. So hindi natatapos. So that's why we must know how to invest our money properly. So question, saan ba tayo nag-invest right now? 4, 8, or sa 12? Or dito sa puti, sa less than 4, or sa more than 12. So, pwede po pag-type dyan, ano ba yung, saan tayo nag-invest right now? Anong percent? Okay, so, yan, pag-type po sa ating chat box. Yan, proceed tayo. Yan, di ba, how do you want to make 6 million? So, ito yung gap kanina dito. Di ba, nakita natin 6 million yung gap. So, gaano ba yan kalaki? Gaano ba kalaki yung 6 million? So, simple lang. If you work hard for money, you get 6 million. And then you can also, money work for you. You will get 6 million also. Pero paano? Yan, how many years you work to make 6 million? So, simple lang. Mag-ipon ka lang ng 200,000 per year. Tapos, gagawin mo yan for 30 years. So, kaabot ka na ng 6 million. Diba? Kaya mo bang gawin yan? Diba? So, kung kaya mo, tayo mo gawin. Basta, yan, mag-ipon ka for 30 years. Pero pag hindi mo kaya, dito ka na lang sa isa. Yan. So, at 12% interest rate, in-invest mo, kasi dito, inipon mo lang ito, hindi mo yan in-invest. So, 12% interest rate, 100,000, in-invest mo siya. After 36 years, abot na siya ng 6.4 million. But yung question, meron ka ba nito? 100,000. Diba? If wala, meron tayong option. If kaya mo lang 1,000 per month na mag-ipon o mag-invest sa 12% interest rate, kikita ka ng 6.4 million. Same year. Diba? By compounding of interest. So, ganyan siya. Kahit maliit pa yung inipon mo, in-invest mo, basta early ka nag-start at the same time, malaki yung interest rate, malaki din yung abutin ng pera mo. So, wala ditong double your money in 3 months or double your money in how many months. So, klaro lang natin para hindi na tayo ma-scam ulit. Yan, paano ba mag-build ng long term? Kasi yung mga ininvestan kasi natin, short term yung goals natin. Kaya that's why nasa scam tayo kasi we want instant, we want short term, we want agad-agad. So, investing, we must build long term. Dapat long term yung thinking natin. So, example, ikaw ito, naghanap ka ng magandang ininvestan. So, yung option mo lang is sa bank or sa ito, mutual fund, yung tinuturo natin dito. So, nag-invest ka sa bank, yan, matatawag kang depositor. Okay, so, yung pera natin sa bank, in-invest din doon sa government securities, commercial paper, stocks, equities, retail loans, at saka real estate. So, pag kumita yung pera mo ng 12%, magkano yung babalik sa bangko? Magkano yung babalik nila sa atin? Diba? Magkano? 0.25 lang. Diba? Kumita ng 12%, pero 0.25 lang yung binalik sa atin. So, basically, nasa kanila yung 11.75%. Diba? Pero yung question, kanino yung pera yun? Sa atin, di ba? Pero ginamit na nila kasi hindi natin alam paano mag-invest dito. So, yung alam na natin is mag-deposit. That's why sila na yung
gumamit niyan para invest. Okay, so bank is good for only business transaction and emergency fund. 'Di ba? Makita natin na hindi talaga good for investment kasi ibalik natin sa rule of 72. So 72 you divide 0.25. So actual talaga natin. Yan, 288 years bago mag-double yung pera mo sa 0.25%. Okay? Buhay ka pa ba niyan? 288 years, 'di ba? I think hindi na tayo buhay niyan, 'di ba? So matagal talaga mag-double yung pera natin. Basta maliit yung interest rate. So if sa mutual fund naman, yan, pag nag-invest ka sa mutual fund, matatawag kang shareholder. So in-invest yung pera natin doon din, same din. Pag kumita yan ng 12%, magkano yung kita natin? 12% din kasi we are shareholders. So we have shares sa mutual fund. Part owner tayo ng mutual fund kasi meron tayong share. So ganyan siya kaganda, di ba? So parang talaga, sulit na sulit. Hindi lang nakatulog yung money mo, di ba? So tapos mabilis pa mag-compound yung investment mo. So yan, sample natin, hindi ito yung actual na mga values. Ipakita natin dito kung if nagbanti ka ng ganito, pwede siyang abutin ng ganitong pera in the span of time. So example, 1,000 pesos and invest mo monthly consistently. After 30 years, abot na siya ng mga 3 million by the power of compounding interest. Diba? So dito yan sa 12%. So the higher your monthly savings, and of course, the higher the interest rate, the higher also your money. Okay? So yan. Illustration lang po ito. So, hopefully hindi tayo malito. So, yan. If you have higher goals, bigger, gusto mo mag-retire ng marami talagang kano ba yung gusto mo, so lakihan mo din yung savings mo at saka investment. So, advantage din pag maaga kasi, di ba, span of time, pag early ka nag-start, of course, malayo yung aabutin ng pera mo. Okay, so yan. Dito na tayo sa ating talk for tonight. So, what is stock market? So, do you have any idea? Okay, so we'll discuss this. So, si stock market is parang ganito lang siya. So, example, merong magkakaibigan. Yan, nag-usap-usap sila na magtayo ng isang company. So, yung tawag nila sa company is The Good Company. So, example, si The Good Company is nagtitinda ng mga chocolate. So, yan yung products nila. So, yan, example yan. So, silang 5, yan, yung name nila is si John, Jack, Jake, Batang Twister. So, silang 5, tag 20% sila nung shares nung company na yon. Okay? So, kano man yung kapital nila, basta tag 20% yung shares nila. So, equally hinati sa kanilang 5. Tapos, naka-decide sila na gusto nilang mag-expand. Gusto nilang maraming branch or marami silang marami silang company sa different location. So, gusto nilang mag-expand pero wala silang pera. Kulang yung pera nila. So, that's why meron tinatawag na IPO or Initial Public Offering, which is inopen nila yung shares nila sa public para bilhin ng public. So, basically, merong papasok na maraming pera sa kanilang company. So, dito nakikita natin 12% na lang sila yung shares nila. But, yung 40, inopen nila sa public. So, dito na tayo papasok. So, itong green na ito yung binibili natin na shares. Okay? So, at least klaro siya na paano ba bibili ng shares. So, ganyan siya. Initial public offering. So, yan. Do you earn in stock? How do you earn in stock? So, ganito lang. So, yan. Jollibee price per share, example, di ba? Jollibee price per share niya is 130 pesos. So, if you have 5,000, you bought how many shares? Ilan yung mabibili mo sa 5,000 mo? If yung price per share is 130. So, simple lang. Divide lang natin. 5,000 divided by 30 is 38.46 shares. So, yan. So, let's say, after 1 year, yung presyo ng Jollibee nag-increase to 200 pesos. Diba kanina is 130. So, nag-increase siya ngayon, after 1 year, ng 200. So, meron kang 38 shares kanina, yung nabili mo. So, 200 pesos times 38.46 shares, mag-add up siya into
7.6, 7,692 pesos. So, magkano yung kita mo? You gain 2,692 kasi 5,000 yung puhunan mo, di ba? So, or 53%, di ba? Ganyan siya kalaki yung ang pwede mong kitain sa stock market. Okay? So, magdepende yan sa kailan ka bumili ng share at kailan mo siya ibebenta or magkano na yung price per share pagdating ng araw. Okay? So, ganyan yung kumita sa stock market. So, are you for stock market? So, hindi pwede na mag-invest lang tayo directly sa stock market tapos hindi ka pala for stock market. So, let's check. So, let's have a checklist here if you are talaga for stock market. So, yan. Do you read business news? So, every day, kaya mo ba magbasa ng mga business news about sa economy ng Pilipinas? Ano nangyari sa Pilipinas? Yung mga updates. Kasi lahat ng mga news connected yan sa ating economy. Okay, so, yan. Do you have time from 8:30 to 3:30 p.m. to monitor? Kasi, yan lang yung time na open yung market, di ba? Stock market. So, ibig sabihin, palengke ng mga stocks. So, yan lang yung time na open yung market para makakabili ka ng mga stocks or mga shares. So, meron ka bang time dyan na mag-monitor? Or gusto mo bang meron ka bang time dyan na mag-study about technical analysis, itong mga graphs or mga line, mga ganito, di ba? Mga reports. So, meron ka bang, mabiling ka bang mag-study about yan? Kasi, for me, ako, hindi ko talaga yan gusto mag-study kasi na sakit din sa ulo, no? So, let's check. So, if okay sa'yo itong tatlo, go for stocks. Kasi maganda talaga sa stock market. If nagbabasa ka lang ng mga business news, if you have time, at the same time, you are willing to study. Okay? And then also, you are willing to lose. Kasi stock market is risky siya, lalo na pag wala kang alam. Okay? Kasi you can lose how many thousands in a day, you can lose how many thousands in a week, kasi yung market nag-up and down. Di ba? So, ganyan lang din. So, basically parang para siyang medyo konting sugal na din pag wala kang alam. Pero pag meron kang alam, nagbabasa ka ng business news, tapos you're willing talaga to study ng mga technical analysis, you can gain, but yun nga, at the same time also, sometimes you can lose also. So, pwede kang malugi din. So, yan, remember, the higher the yield, the higher the interest. The higher the risk. So, know your risk tolerance. So, the best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. Okay? Kasi, di ba, parang nagbibili ka lang ng shares. So, if gusto mo na medyo lowering yung risk niya, at the same time, safe siya, then mataas din yung interest rate, mag-invest ka sa mutual funds. Okay? So, ito din yung recommended namin dito sa IMG kasi ayaw namin na merong magsasabi na malaki yung lugi nila sa stock market. So that's why we are encouraging na mag-invest sa mutual funds. So bakit mag-invest sa mutual funds? Kasi medyo hindi siya high risk kasi meron na tayong fund manager dyan. So i-share ko yung yan. How mutual funds work? Then example, yan, merong 5 tao din. Nag-uusap sila. I mean sila yung individual investors na gustong mag-invest sa mutual funds. So, example, silang 5, hindi yung kanina yung magkakilala. Example, hindi na sila magkakilala ngayon. So, nag-invest sila sa isang mutual fund company. So, meron diyang fund manager. Sila yung nagpa-fund manage ng pera natin para i-invest nila. Yan, invest sila, no? Individual. So, para i-buy and sell nila ng mga shares po dito. Okay, so basically, kanina direct tayo nag-invest dito, but dito meron ng driver para sa atin. Meron ng expert. Sila, yan yung kinakain nila everyday, yung pabili ng shares. So, sila yung may time, sila yung nagbabasa ng business news. At the same time, sila yung mga nagre-read ng mga charts at saka mga technical analysis. So, pag kumita yung pera natin dyan, ibabalik nila sa atin. Yan. Gains through net asset value per share. So, same lang din. So, i-share ko. And how do you gain in mutual funds? Same with stock market. But instead, you are buying shares from companies. You buy shares from the mutual fund companies, which we call net asset value per share. Okay, so instead of shares ng mga corporation yung binibili mo sa mutual fund,
NAVPS na yung bibilhin natin sa mutual fund. Net asset value per share. So sa mga magtatanong, gusto kong bumili ng stocks, I mean ng Jollibee, ng shares, D2 shares, SM shares, ano pa ba? So pag nag-invest ka sa mutual fund, ninvest na yan sa mga corporations na gusto mo. So yan lang yung tawag sa mutual fund, net asset value per share. So paano ba kumita? Same lang din. So walang difference. So if you have invested 1,000, yan example, bumili ka ng shares sa mutual fund, tapos yung presyo ng NAVPS, yan 100 pesos. So ilan yung shares mabibili mo? So simple lang, 1,000 divide 100. So 10 shares yung mabibili mo or 10 shares ng NAVPS. So after 1 year, the NAVPS will become 200. Di ba? So same kanina. After 1 year, nag-increase. So, di ba kanina dito, 100 pesos lang. So, yan, 10 shares times 200 equals 2,000. So, yung kita mo is 100% kasi 1,000 yung puhunan mo. So, basically nag-double siya, di ba? So, ganyan din yung pwede nating kitain sa mutual funds. Depende sa market. Di ba? So, medyo maganda siya kasi hindi na ikaw yung bumibili ng shares. Yung NAVPS na lang yung bibilhin mo, which is you can buy anytime, kahit wala ka pang time. Kahit kailan mo pa gustong bumili. Di ba? So, yan. Maglagay tayo ng mga scenario dito. So, I would like you, di ba, mag-recommend ako, mag-chat tayo sa chat box. So, gusto ko mag-chat tayo sa chat box kung ano yung magandang scenario na mag-invest tayo. Kasi meron tayong ipapakita dito ng tatlong scenario na ano ba yung magandang, saan ba tayo magandang mag-invest? Anong scenario? So, number 1 scenario is price of stock rises. Yan. So, tumaas yung presyo ng per share. Okay, so yan yung scenario 1. Scenario 2, price of stock drops and gains back. Ganyan siya. So, nag-drop tapos tumaas ulit. So, yung scenario 3, price of stock drops and rises slowly. Yan, nag-drop yung market tapos tumaas ulit ng bahagya. Okay, so pagki-type sa chat box po, ano yung magandang scenario? Scenario 1, scenario 2, or scenario 3. Okay? So, yan. Pagki-type po sa chat box natin, ano yung magandang scenario? Yan. Meron nagsabing 3. Okay? Meron nagsabing 2. Yan. So, iba't iba tayo ng mga gustong na scenario, no? So, let's see. Let's have example. So, price of stock rises. So, maglagay tayo ng example na you have invested 1,000 pesos per month, tapos, i-invest mo siya for 6 months. So, gawin mo siya for 6 months. So, example lang ito guys ha. Yan. So, in the first month, yan, nakita nyo dito, 10 pesos per share yung first month. Yan. So, basically, 1,000 divide 10 pesos, 100 shares yung nabibili niya. Okay, so, in the second month, 12 pesos, yan. Yan yung mabibili niya, 14. Yan. So, nakita nyo, habang pamahal yung presyo, of course, pakunti lang yun din yung mabibili niya. So, same lang talaga nung bibili tayo ng mga goods, di ba? Or ano ba yung bibili natin. So, of course, pag mahal, konti lang din yung mabibili natin. Okay? So, paano ba mag-compute? Yan, same kanina, no? So, total shares mo, i-total mo ito lahat. Ito nasa taas. I-total mo siya. So, ito yung result niya. Tapos, i-multiply mo sa last price per share. So, ito yung last, 20 pesos. Okay? So, ilagay mo dyan. Tapos, i-multiply mo silang dalawa. So, yung total value niya is 8,456 and 20 cents. Okay? So, magkano yung na-contribute mo? So, 1,000 pesos per month for 6 months. So, 6,000 yung na-contribute mo. So, yung kita mo is 8,000 minus 6,000 is 2,456. Okay, so yan yung kita mo, basically nasa mga, magkano ba? Mga nasa 30% plus. Okay, 30 plus %. So yan yung sa scenario 1. Okay, so scenario 2, price of stock drops and gains back. So yan. Same din example, yan 1,000 pesos per month, invest mo for 6 months. So yan 10 pesos, 100 shares, 7. Yan. So, kung makikita nyo, yan, di ba? Kung bumaba yung presyo, marami ka rin mabibili. Okay? So, same kanina, i-total natin yung mga shares. Ito lahat.
Itong lahat na nasa taas, i-total natin. Tapos last share price, itong 10 pesos. So yan. Multiply natin. Yung kita, yung total value is 8,500. Total contribution, 6,000. Diba? Same din ito. So, kita mo, in the scenario 2, sa ganito example is 2,500. So, nasa mga 30 plus din. Mga 30 something plus percent. Okay? So, in 6 months. So, napakaganda, di ba? But, ano lang to, illustration purposes. But, pwede ito mangyari in real na investing sa mutual funds. So, last scenario, yan. Price of stocks drops and rises slowly. Okay, so you invest 1,000 pesos per month. Gawin mo yan for 6 months. So, yan. So, diba 10 pesos, 100 shares, 4 pesos, 250, 2 pesos, 500 shares, tsaka 1 peso, diba? 1,000 shares. Kasi yun nga, tag-piso yung share, 1,000 yung pera mo. So, 1,000 shares din yung nabibili mo. So, yan, tumaas, ng bahya. Yan. So, same din, total shares. Itong lahat ng shares dito, i-add mo siya. Tapos, last price per share is ito, 5 pesos. So, multiply mo yan, 12,750. So, yung in-invest mo is 6,000 lang. So, mita ka ng 6,750. Okay, so ano yung panalong scenario? Scenario 1, scenario 2, scenario 3. So, obvious naman, di ba? Scenario 3 yung maganda. Yung nag-drop yung market, napaka-drop, bibili ka ng maraming shares pag nag-drop. Di ba? Di ba? Pag nag-sale, di ba gusto mo bumili ng marami? So, same lang din dito sa stock, sa mutual funds. Pag nag-drop yung market, ibig sabihin naka-sale yan. So, bibili ka ng marami. So, ito yung actual na nangyari noong COVID. Di ba? Nag-start ng COVID noong March. So, nag-drop ng bigla. Yan, napaka-drop. So, dito sa IMG, bumibili kami ng maraming shares nung start ng COVID hanggang ngayon. Kasi yung market ngayon is pa-increase na din. But hindi pa siya bumalik sa dati. Down pa rin siya. So, napakagandang time pa rin mag-invest. But, we don't know kailan mag-drop tsaka mag-up yung market. Kasi, di ba, merong Marcos, People Power, nung 1986. Di ba, meron pang kudita, meron pang power crisis, meron pang Asian financial crisis. So, maraming crisis na dumaan na nag-drop yung market. But hindi natin alam kailan niya mangyari. Okay, so kasi merong nag-drop, merong tumaas, nag-drop, tumaas, nag-drop, tumaas. So every day nagbabago yung market, every week, every month, nagbabago yung takbo ng market. So paano ba ma-reduce mo yung risk na hindi ka malugi? Kasi pwede naman na bumili ka dito, marami kang binili dito, taas yung market, tapos biglang nag-drop. So luging-lugi ka, 'di ba? Baka papagalitan mo pa kami, bakit ka nalugi? But if you have the right mindset, pagdating ng drop, bibili ka ng marami, 'di ba? Ganyan yung turo natin dito sa IMG. So, paano ba maiiwasan? Buy and hold strategy, the peso cost averaging. So, kahit mag-drop man yung market o mag-up yung market, dapat consistent ka nag-invest. So, kasi meron dito iba, meron akong mga inquiries din sa Facebook, natatanong, 1 month, after 1 month, magkano yung pera ko? So, sinasabi ko lang sa kanila na huwag ka na lang mag-invest, ma'am, kasi 1 month lang yung goal mo. Ibili mo na lang yan ng bigas, 'di ba? So, dapat yung goal natin dito is think long term kasi 'di ba nakita mo dito, average orange line, pataas talaga siya. 'Di ba? Nakita nyo? So, kahit ilang years pa mag-drop down o mag-up yung market, pag long term yung thinking mo, makikita mo talaga yung results in the long run. So, invest for your goals. Huwag kang mag-invest if yan lang yung natatangi mong pera. Okay? So, pwede kang mag-invest, pwede kang mag-join sa IMG para pwede mo siyang magamit, turuan ka namin paano yan i-increase yung cash flow mo. But, if yung goal mo lang, gusto mo lang mag-invest ng 1,000, tapos hindi mo na yan dagdagan, huwag ka na lang mag-invest. Kasi sayang naman, di ba? Pwede mo yan pampili ng ulam. Okay? So, mag-invest ka for your goals. Pag meron kang goals, yan, mag-invest ka. Gusto mong mag-retire, gusto mong umuwi ng Pilipinas ng maaga, gusto mong makapag-ipon for your child's education, gusto mong makapag-pundar ng mga retirement or bahay, or ano ba yung gusto mo. Basta long-term na mga goals, mag-invest ka. Kasi para madali mo siyang makuha. Yan. So yan, dishonest man and this away, but he who gathers money little by little
makes it grow. Kahit pa kunti-kunti, basta consistent ka nag-invest, mag-grow yan after. Okay, so hindi tayo alam naman natin na dishonest money dun sa way. Yung mga get rich quick na mga scam, yung mga nagpapromise sa atin na wala kang gagawin, ang laki, kikita ka ng malaki. So, alam naman natin, di ba? Mawawala yan din yan bigla. Kasi easy money, easy gun din. So, little by little yan, tinuturo yan sa Proverbs 13 verse 11, it will make growth talaga in the long run. Basta consistent ka lang ipon at saka nag-invest. So, ano ba yung advantage ng mutual funds? Yung sinabi ko kanina, kasi sa mutual funds, professionally managed na siya. So, meron ng expert na nagmamanage sa pera natin. So, if driver ka, yung pasahero ka na lang, siya na yung nagda-drive, saan ka patungo? Diba? So, potentially higher returns, yan, of course, higher pa sa bank, lower capital requirement, yan, napakamuro lang mag-start sa mutual funds. So, isi-share ko mamaya magkano. So, instant diversification, so hindi siya nakalagay sa isang company lang. Kasi example, nag-invest ka sa Jollibee. So, Jollibee lang yung binibilhan mo ng shares. If stock market ka, so paano pag nalugi yung Jollibee? Diba? Wala na yung investment mo. Pero dito sa mutual fund, naka-invest siya sa maraming companies. So, hindi yan sabay-sabay nalulugi si Jollibee, SA, Mayala, BDO, ano pa ba, San Miguel. Hindi yan sila lahat sabay-sabay nalulugi. So, maganda sa mutual fund kasi naka-diversified. Okay? So, hindi siya nakalagay sa isang basket lamang. So, transparency and safety, meron dito sa online. Makikita natin saan invest yung pera natin. Then, tax exempt. Yan, pag withdraw mo yung investment mo, wala siyang bawas na tax. So, napakaganda, di ba? Kasi bangko nga, meron yung tax, di ba? Kahit kunti pa yung interest mo, kinukunan pa ng tax. So, dito, malaki na yung interest rate mo, wala pang tax. Di ba? Napakaganda. So, maglagay tayong example yan. Baka makasabi mo na legit ba talaga yung mutual funds yan. SSS invests 3 billion in mutual funds. Di ba? Nandyan pala sa mutual funds nakalagay yung pera natin sa SSS. Di ba? Sa Philiquity na mutual funds. Okay, so maglagay tayo ng example sa Philiquity ha. So example, ikaw nag-invest sa Philiquity na mutual funds. So ito, actual ito na statement of account. So May 14, 2009, nag-invest yung tao. So itago lang natin yung pangalan niya ng 5,000. So yung price per share, 'di ba? Nakita mo NABPS, NAV per share. So 9.7. So 5,000 divided 9.7, 496 shares yung nabili niya. So yan, zoom in natin. Okay, so yan. Amount invested 5,000, 9.7 yung per share, yung total shares niya is 496. Okay, so take note nyo yung 496. So after 9 years, di ba kasi nag-invest lang siya ng 5,000. After 9 years, tinignan niya yung pera niya. So February 9, 2018. Okay, so tingnan natin. Philiquity, yan, 41.66 na yung price per share. So, di ba kanina, 9.7 lang. So, 496 shares yung nabili niya. So, after 9 years, 41.6 na yung share. Okay, so napakalaki na. So, times mo yan, 496 times 41, 20,000 na yung total value niya ng pera niya. So, una niya is 5,000 lang, di ba? So, kita niya is 15,664 in 9 years yan. So, basically, nasa mga 1,740 per year or 34.8% per year. Okay, so hindi ito guys, hindi ito example lang, actual talaga ito, 'di ba? Nakita nyo kanina yung pinakita ko na statement of account. So, pwede talagang kumita dito sa mutual funds ng ganito. So, do you think kahit itong buta lang 4.8 kaya ibigay ng bangko? hindi 'di ba? So, that's why maganda talaga mag-invest sa mutual funds. So, how much more lagi pa siya nagdadagdag? How much more consistent pa siya nagdagdag? So, ito one time lang siya nagdagdag tapos 5,000 lang. So, how much more kung marami siyang dinagdag? So, imagine mo gaano nakalaki yung maipon niya. So, paano ba mag-invest sa mutual fund? So, mas maganda pag member ka sa IMG. Bakit? So, we have 35 benefits. So, yung isi-share ko lang dito is yung 3 benefits about mutual fund and stock market investing. So, number 1, we have free investment
seminar. So, mutual funds at zero entry fee. So, kilala nyo ba yung mga top corporation, top na mga mutual funds na nandyan? Okay. So, once na member ka kasi sa IMG, unlimited na yung free investment seminars natin. So, sino ba yung nag-update niyan? Yung president lang naman ng Rampberg Financials o yung CEO ng Rampberg Financials. So si Rampberg, marami siyang mutual fund companies na na under. So Sir Divo, Atram, Philiquity, Philam Asset, FAMI, Sun Life Asset Management. So pag na-member ka sa IMG, meron ka ng direct access dito. Okay, so once nag-invest ka, automatic, wala ka ng bawas na deduction. So nag-invest ka ng 1,000, walang bawas. Nag-invest ka ng 500, wala siyang bawas. Okay, so pag outside kasi sa IMG, merong bawas 2 to 3% every time na mag-invest ka. So yan yung kagandahan pag member ka sa IMG. So meron pa tayong seminar, di ba? Imaginein mo CEO yung nag-update sa'yo about sa stock market. Di ba? No need mo na mag-aral kasi ina-update ka na lang. Okay? So then once you become a member sa IMG, automatic magiging mutual fund investor ka na. Meron ka na mutual fund account. Kasi sa IMG meron ka ng dashboard. Basta ipapakita ko mamaya. Then basta automatic ka na investor sa mutual fund. So tapos bibigyan ka pa ni IMG ng 1,000 pesos for your mutual funds. Okay? So tinamna na ni IMG. Yan, tinaniman na niya ni IMG na investment. Tapos ikaw na yung bahalang magpatubo. So, di ba si IMG na yung lumalapit sa atin para lang maka-invest tayo sa mutual fund. So, next is ito, pag gusto mo talaga ng stock market, check mo yung checklist natin kanina, pwede kang gumamit ng MyTrade. So, meron diyang mga investment guidance, analysis, at saka updates. Okay, so yan yung top 3 sa benefits na makukuha mo. Pag member ka sa IMG, top 3 lang yan. Hindi pa included yan yung 32 na benefits. So, di ba? Ito pa lang, napakaganda na mag-member sa IMG. Kahit ito pa lang yung tatlong benefits. So, yan, did you know? 1,000, pwede ka na makapag-start sa mutual fund. Tapos, ang additional na pwede mong idagdag anytime. So, wala tayong monthly dito ha, kasi yun yung usual tanong. Meron bang monthly? So, wala tayong monthly dito. So, meron ka lang, pwede ka mag-add anytime ng 500 sa mutual fund. But sa IMG, i-share ko mamaya paano mag-member. Okay, so, yan. So, 2 ways to invest in Jollibee. So, marami kasi natatanong din dito, paano ba maging shareholder sa Jollibee or sa Dito or sa iba pang mga top corporation. So, there are 2 ways. Either mag-franchise ka or maging shareholder ka. Pag-franchise ka, need ka ng mga 30 million minimum. Okay, so pag shareholder ka, need ka lang ng 1,000. Yung shinare ko kanina. So once na-member ka na IMG, automatic ka na merong mutual fund. And then yung mutual fund mo na 1,000, meron ng laman, in-invest na yan sa Jollibee, sa Ayala, sa SM. So yan yung kagandahan pag na-member ka sa IMG. So magkano ba yung meron ka ngayon? 30 million or 1,000? Diba? So yan, mag-join na tayo sa IMG kasi automatic magiging investor ka na kahit pa 1,000 lang, 500 500. So ano ba yung concept pag na-member ka sa IMG? Ganito lang siya. Bypass mo yung middleman. So if ikaw ito, meron ka mga benefits dito lahat, tapos access mo na ito lahat. So access mo na dito mga mutual fund companies, gusto mo ng mga healthcare or mga insurance, mga non-life insurance, mga real estate. So marami pang iba. So hindi ko ma-discuss yan dito kasi aabutin tayo ng umaga. So meron na tayong access sa financial companies, enjoy discounts, become your own money manager. Okay? So yan, outside IMG, ito yung concept. Pag ikaw ito, pag gusto mo mag-invest sa mutual fund, dadaan ka pa sa bank. Or, di ba, yung kasi yung shinare ko kanina. So, konti na lang yung babalik sa iyo, di ba? If gusto mo rin kumuha ng mga health insurance, mga non-life insurance, real estate, dadaan ka talaga sa mga broker or agent pag hindi ka member sa IMG. Diba? So, meron ka sasakyan, meron diyang agent. Meron kang life insurance, meron kang agent. Meron kang healthcare, meron kang agent. Meron kang real estate, kinuha, meron kang agent. So, why not become a member sa IMG para bypass mo na itong dalawa? Okay? So, wala na itong dalawa. So, direct na tayo sa ating mga partner company. So, ganito siya. Yan. Pwede ka rin kumita ng commission kasi ikaw na mismo yung broker or agent sa sarili mo. Yan.
So this is you when you become a member. Yan, access mo sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, at saka mga allied services. So meron na tayo access dyan lahat. So one-stop shop, di ba? Sabi ni SM, we got it all for you. So same din sa IMG, sa financial industry, we got it all for you. Lahat ng mga hinahanap mo, nandito na sa IMG. Okay? Basta about sa finances. So yan, ano ba yung mga benefits? Isamari ko lang, meron na tayong unlimited free financial education. Yan yung number 1. So bigyan ka ng workbook, bigyan ka ng free na book, The Secret to Saving and Building Your Future na book. Tapos meron ka pang financial check-up, yan, class din yan. Meron ka pang, ano pa, kung gusto mo kumuha ng sasakyan, yan, malaki yung discount. Meron ka pang free glasses sa Kaiser. Ano pa, limited consultation, yan. Meron kang 100,000 personal accident insurance, investments sa mutual funds, 1,000 din, pwede kang maka-part-time din sa IMG, pwede kang magkaroon ng sariling business dito na malaki yung pwede mong kitain, pero yung puhunan mo is parang wala lang. Diba? Pwede kang mag-travel the world or meron tayong mga rewards, mga promotion. So lahat ng hinahanap mo nandito na sa IMG. So i-total mo yung value niya nasa mga more than 100,000 yung membership natin. Okay? So, but hindi yan yung membership na babayaran natin. So, hindi 50,000, hindi 20,000, hindi rin 10,000, di ba? So, hindi rin 5,000. Hindi rin 7,000, di ba? So, tanungin mo lang nag-invite sa iyo magkano yung membership. Okay, basta napakaliit lang yung membership. Avail mo na lahat ng 35 benefits na sinasabi ko. Okay, so yan yung summary, yung mga benefits na makakuha natin. So, yan, become a lifetime member. Ask the one who invited you for the link. So, paano ba mag-fill up? Paano ba mag-sign up? Paano ba mag-join sa IMG? At the same time, magkano yung membership para makapag-start ka na sa IMG? So, ano ba yung makukuha mo? Kasi maraming tatanong, ano ba yung proof ko pag na-member na ako sa IMG? So, meron kang personal na portal, meron kang username, password. So, access mo yan sa ating online portal. Yung portal natin, ma-access natin 24/7. Yan, di ba? Same sa ko. So, meron diyang reports, updates, mga resources natin, yung mga free ebook, mga benefits natin, nandyan na lahat. Yan. So, ito yung mga benefits natin. Makikita mo talaga sa dashboard. Okay? So, di ba? So, Libo, mutual fund, nandito. Personal accident. So, insurance. So, lahat ng mga benefits na sinasabi ko, nandito na sa lahat sa portal. So, ito yung sample. So, napaka-enjoyable talaga dito sa IMG kasi kahit nagulog-gulog ka ng pakunti-kunti, makikita mo dito yung hinuhulog mo. Hindi lang yung same sa yung sa bangko na nakikita mo na ang raming withdrawal kaysa deposit. So dito, lahat deposit yan. Lahat investment yan. So, na madisiplina ka talaga na mag-invest. So kahit pakunti-kunti, 500, 1,000, 2,000, at least makikita mo dito yung ininvest mo. Tapos, nakaka-inspire din kasi meron ditong mga shares. Makikita mo magkano na yung total shares mo. Then, makikita mo rin if kumita ka na o hindi kasi meron ditong current value. Yan, in pesos na yan. So, dito makikita mo siya. So, makikita mo na legit talaga siya. Yung mga shares mo, makikita mo magkano yan yung pera mo. 'Di ba? So, lang. Kasi you can add anytime. Pag gusto mo, meron kang 500, pwede mo ilagay yan dito sa Soldivo, yung sa IMG portal natin. So, sino ba yung mga members ng IMG? Yan, sample lang natin. Sila yung mga kilalang members ng IMG. So, si Rex Mendoza, yan. President CEO ng Ramber Financials. So, si Brother Bo, di ba? Yung kagaya lang natin, mga simple and ordinary na tao. Founder siya ng The Fees, si Boy Abunda, tsaka si Corina Sanchez. So, I think, masasabi natin na gaano ka ganda si IMG kasi sila mismo nagpa-member sa IMG. Then sila din yung number 1 na nagka-campaign about sa ating financial literacy. So of course, meron tayong mga police yan. Kung gusto mong hindi na ma-scam, mag-member ka kung saan yung mga humuhuli ng scam is nandoon. So dito sa IMG, yung mga nanghuli ng scam, member yan ng IMG. Kasi they support financial literacy na campaign natin. Okay? So meron tayong mga colonel, mga PNP, mga police, military. So napakaraming members ng IMG.
So, mga teachers, yan, mga engineers, mga doctors, mga, ano ba, mga regular na employee, mga call center. So, lahat ng klaseng work, meron tayo dito sa IMG, mga members. So, of course, hindi lang mga professional, yan, meron din tayo si Greg, yan, isang janitor lang before, but he is now senior marketing director. So, can you imagine? Janitor siya, ako engineer, but same level na kami dito sa IMG, senior marketing director. Kasi, yun nga, if you do the mission side of IMG, gusto mo magtumulong din sa iba, meron tayo ditong mga promotions din. So, but pag deserving ka, marami kang na-sharean, marami kang natulungan, mapopromote ka talaga dito. Yan yung kagandahan dito sa MG. Kasi wala kaming pinipiling tao na sharean. At saka, hindi mag-matter yung background mo. Kung ano yung nabot mo sa buhay, ano mo yung natapos mo, hindi siya mag-matter. Basta you are willing to change, pwede ka matulungan niya MG. So, di ba kagaya ni Kuya, construction worker, diba? So, nag-i-invest din siya sa mutual funds dito sa MG. Okay, so yun nga, hindi ako believe sa malaki yung kita. Kahit magkano man yung kita mo ngayon, hindi ako believe dyan. Mas believe ako pag kunti lang yung kita pero maraming na-invest, maraming naipon. Kasi aanhin mo yung malaki yung kita, malaki din yung gastos. 'Di ba? Break even, 'di ba? Pag kita mo 100,000, yung gastos mo 100,000 din. 'Di ba? So meron tayong story diyan. Dito sa IMG, meron tayong ano diyan. Yan yung hugot niya. Napakayaman niya, malami din siyang gastusin. So end up broke, 'di ba? So yan, OFW separer, tinutulungan din natin paano mag-save at saka invest. So, para hindi na sila pagdating dito sa lupa, gastos ng gastos, tapos ubos na yung pera, pagsampa, mangungutang na naman para makasampa. So, then yung OFW, ilan na years sila sa abroad. Tapos 'di ba sacrifice 'yan, napalayo ka sa family. So, let's make them maka-retire ng maaga, makapag-for good ng maaga. So, yan yung goal natin dito sa IMG. So, yan mga millennials at saka mga millennials, 'di ba? So, habang bata pa tinuturuan na natin kasi pagdating ng araw, madali din sila maka-retire at the same time, mag-guide talaga sila saan malagay yung pera nila. So, pag may anak kayo, 18 years old up, pwede na sila matulungan ng IMG. Pwede na sila makapag-start. So, millennials yan. Pinakamatanda dito sa IMG, 83 years old, si Lolo J. Yan, nakita namin siya sa isang convention. So, napaka-powerful, mission-driven talaga. Gusto niya mag-share about sa mission niya, IMG. So, hindi natin hintayin yung time na ito na yung edad natin, dyan pa tayo mag-member sa IMG, di ba? So, si Lolo Jake nga, I think 20 years na siya dito sa IMG. So, yan, mayaman si Lolo Jake, yes, mayaman siya, but gusto niyang i-share yung concept na tinuturo ng IMG. Gusto niyang tumulong. So, yan, patapos na ako. Sabi ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. So, kasalanan natin talaga yan. Kasi we have 24 hours a day, 7 days a week. Yan. So, 365 days per year. Same lang kay Bill Gates. Same lang tayo ng oras. But, ginawa lang yung time niya, maximize na yung time para maging successful siya. Okay, so ganito lang yan. Pag hindi mo gusto yung life mo ngayon, hindi mo nagustuhan yung situation mo ngayon, you must do something that you never done before. Kasi yung result mo ngayon is yan yung outcome sa ginagawa mo in the past years. 'Di ba? So pag gusto mo ng another result, gumawa ka ng action na hindi mo pa nagagawa before. Kasi meron tayo, 'di ba? Example, nag-work ka for 10 years. Yung ginawa mo for 10 years, same lang. So wag kang mag-expect na after 5 years, tapos same lang yung ginagawa mo, iba na yung result. 'Di ba? So pag gusto mo ng malaking result o iba yung result, meron kang gagawin ngayon na iba na din. Okay? So before pag nakita mo na hindi ka nag-ipon, hindi ka nag-invest. So right now, let's start na mag-save ka at mag-invest para in the future meron kang another result na makukuha. Okay, so let's maximize our time. So example, kami dito sa MG, instead na magpe-Facebook kami 10 hours per day, nagsuscroll ka lang, nanonood ng mga videos, nagsishare ng mga kung ano-ano, nagwa-watch ng mga Netflix or YouTube. So of course, hindi naman masama yan, but
yun nga, for entertainment lang siya. So, hindi yan nakaka-add up sa goals natin in life. Parang hindi siya makakapalapit sa atin sa mga goals sa life natin. So, if you want na maximize yung time, pwede ka nang tulungan sa IMG. You can do IMG business online. So, yan yung ginagawa ko. For starting January, no? Online lang yung ginagawa ko. Hindi na ako nagtatrabaho kasi yun nga full-time. So, napakaganda lang din kasi nasa bahay lang, walang traffic. Tapos nakakatulong ka ng marami. Kahit nasa OFW, natutulungan natin. So, yan, you decide. So, wag ka matulog ngayon if hindi mo pa alam yung gagawin mo. Ano ba yung bagong gagawin mo para ma-change na yung buhay mo. So, yan sabi ni Brother Bo. Once again, I wish to thank the International Marketing Group who introduced me to these figures. As usual, I put the stories behind the numbers. Kasi sa book niya, The 8 Secrets of the Truly Rich, sinasabi niya dito, napasalamat siya sa IMG kasi yung mentor niya is yung president ng IMG. Okay, so pag gusto mo nang ma-mentoran ka ng mentor ni Brother Bo, mag-member ka sa IMG kasi everyday meron kaming training, meron kaming coaching with the president. So gina-guide ka talaga dito paano makapag-save, makapag-invest, makapag-retire ng maaga, makapag-for good ng maaga. So yan yung kagandahan dito sa IMG. Guided ka. Hindi ka na masa-scam, hindi maalam mo na kung ano yung mga tamang investment, 'di ba? Yung financial planning mo, gusto mong sa education ng anak mo. So yan, guided tayo dito sa IMG. So paano ba mag-member? Yan, screenshot niyo po itong ano natin, mga bank accounts. So pwede ka mag-pay through PayPal. So after nito, mag-ask ka ng link sa nag-invite sa iyo. Tanungin mo siya ano yung link, tapos mag-sign up ka na. Then you can proceed na sa payment. Okay, so pwede yan, Pimaya Coins, GCash, Palawan. Okay, if OFW ka, yung ginagawa namin usually is nagpapadala sila sa family nila or sa amin. Tapos, tayo na dito sa Pilipinas yung mapaprocess niyan sa Palawan. Okay, so yan yung ginagamit namin kasi madali lang yung approval. One day lang approve na yung membership mo. Or pwede rin sa BDO Bills Payment. Yan. So, na-screenshot na po ba natin? Okay, let's proceed. Yan. This is my last slide, no? Hindi pa. Last 2 slides. Yan. Build your future with IMG. So, if you want your future na maganda, so IMG can help you. Okay, so IMG is only a vehicle. So, di ba, hindi naman pwede na maglakad lang tayo papunta sa dreams natin. So, mas maganda pag meron tayong sasakyan para mas madali natin ma-achieve yung mga financial goals natin in life. Okay, so you can like my page, Investing Now, at the same time, join our group, Save, Invest, and Grow Pinoy. Search nyo po yan, then you can join our group. Yan, this is my last slide na talaga. Yan, the best time to invest is yesterday. The second best time is today. The worst time is tomorrow because tomorrow never ends. Okay, so yung maganda na sana yung mag-invest kahapon nung pag nalaman natin. But yun nga, tapos naman yung kahapon. So yung second best time is ngayon. Kasi we only have this time. Okay, so yung tomorrow naman, pag gusto natin, bukas na lang, next year na lang, next week na lang, next month. So hindi yan natatapos yung next tomorrow, hindi natatapos yung next year, hindi natatapos yung next month. Okay? So, yan. Hopefully, marami tayong natutunan for this night and hopefully you decide kasi it's sa atin lang yung yung decision mo, hindi kami yung yayaman. So, kayo lang yung magbe-benefit kung ano yung decision mo in life. Okay? So, we are here just to guide, to inspire at the same time tumulong sa inyo para ma-achieve yung mga financial goals natin. Okay, so become a member in IMG and we will guide you. We will guide you step by step paano ba mag-member at the same time. Meron tayong mga unlimited support tsaka seminars para sa ating unlimited learnings. Okay, to God be the glory po and back to the host. Thank you so much, guys. Good evening. All right. Thank you very much.